Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pambansang teritoryo. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang konsepto ng bansa at naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Nilalaman. Ang pambansang teritoryo. 1. Saligan ng teritoryo. A. Ayon sa kasaysayan. B. Ayon sa saligang batas. C. Ayon sa atas ng Pangulo. D. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, Archipelagic Doctrine UNCLOS. Ang pambansang teritoryo. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiction ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawiran nito, kasama ang dagat teritorial, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang mga pook submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Philippine TT Limits. Ayon dito, ang mga linya ng hangganan at teritoryo ng Pilipinas ay iginuhit batay sa mga kasunduang kolonyal na nagtakda sa sakop na mga kalupaan, katubigan, at mamamayan ng arkipelago. Ang mga kasunduang kolonyal na ito ay ang Treaty of Paris of 1898, Cession Treaty of 1900, at Boundaries Treaty of 1930. Isa, Treaty of Paris of 1898. Kilala rin ito bilang Treaty of Peace between the United States and Spain na nilagdaan noong ika-10 ng Disyembre taong 1878. Sa pamamagitan nito ay isinalin ng Spain ang karapatan nito sa Pilipinas sa United States. 2. Treaty of Washington of 1900. Nilagdaan noong ika-7 ng Nobyembre taong 1900 ng mga kinatawan ng Spain at US ang isang kasunduan na nagal ilinaw sa teritoryong sakop ng Pilipinas na hindi nabigyang diin sa Treaty of Paris 1898. Ipinatupad ito noong ika-23 ng Marso taong 1901. Ayon sa kasunduan, kabilang sa mga isla o teritoryo na inilipat ng Spain sa US ang Cagayan at Cebu na kapwa bahagi ng Sulu Archipelago. Kapalit nito ay nagbayad ang US sa Spain ng $100,000 o katumbas na halaga ng 2 bagong islang idinagdag sa teritoryo ng Pilipinas. Kilala rin ang kasunduang ito bilang Cession Treaty. 3. Boundaries Treaty of 1930. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mga pamahalaan ng United Kingdom at US na nilagdaan noong ika-2 ng Enero taong 1930. Tiniyak ng kasunduan ang mga hangganang North Borneo, protektado ng Britain, at ng Pilipinas, nooy teritoryo ng US. Nakasentro ang kasunduan sa katayuan ng pagmamay-ari sa Turtle Islands at Mangsi Islands. Batay sa naging pag-uusap, ang dalawang teritoryong ito ay mananatili sa pangangasiwa ng UK hanggang sa pagkakataon na tutulan o bawiin ito ng US. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas. 1. Saligang Batas ng 1935, 1973 at 1987 artikulo ay. Ang pambansang teritoryo. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas,
kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawid nito, kasama ang dagat teritorial, ang lalim ng dagat, kailaliman ng lupa, kalapagang insular, at iba pang mga puok submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. 2. Ra-3,446, 1961, Ra-5,446, 1968, at Ra-5,522, 2009, mga batayang guhit ng Pilipinas nakasaad sa mga batas na ito ang tiyak na hangganan ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa mga batayang guhit na nakalahad dito, kasama sa teritoryong ito ang lahat ng tubig sa paligid, pagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, gaano man kalawak o kalalim. Mga lugar na kinikilalang kabilang sa usaping teritorial ng bansa. 1. Panatag Shoals. Scarborough Shoal ang tawag dito ng pandaigdigang media. Panatag Shoal at Bajo de Masinloc sa Pilipinas at Huangyandao naman sa China. Pinag-aagawan ito ng China, Vietnam at Pilipinas. 2. Kalayaan Island Group o Spratly Island itinalaga sa PD 1596 ng 1978 na ang Kalayaan Islands ay kabilang sa teritoryo ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, pagmamay-ari ng bansa ang mga malalaking lugar sa Spratly. 3. Benham Rice Philippine Rice. Kilala rin ito sa tawag na Philippine Ridge. Ito ay may kabuoang lawak na 13 milyong ektarya, tanging ang Pilipinas lamang ang may-ari ng lugar na ito na ipinagtibay ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf noong 12 ng Abril taong 2012. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. Antas ng Pangulo Buling, 1576 o Presidential Decree No. 1596, Ferdinand Marcos. Nakapaloob dito ang pag-aangkin ng mga pulo ng kalayaan. Ang mga pulong ito ay may layong 270 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Ang mga pulo ng kalayaan na kinabibilangan ng Parola, Kota, Panata, Lawak, Binago, at Purok ay bahagi ng Spratly Islands. Itinakda naman sa antas ng Pangulo bilang 1,579 ang natatanging sonang pangkabuhayan o Exclusive Economic Zone. Anumang yaman ng 200 milya mula sa baybayin ay tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan sa mga ito. Republic Act 9522 11 ng Marso taong 2000. Gloria Macapagal Arroyo. Ang batas na ito ay nagtakda sa pag-angkin ng karagdagang 73 milyang ektaryang mayaman sa karagatan na mapapabilang sa maritime jurisdiction ng bansa. Nakatakda rin sa batas na ito ay baseline o hangganan ng teritoryong nasasakop ng Pilipinas kabilang ang Extended Continental Shelf o maliliit na mga pulo na nakausbong at nakalubog sa katubigan na sakop ng milyang layo mula sa baybayin ayon sa itinakda ng UNCLOS. Ang Spratly Island at ang Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal ay mga pulo na hindi kabilang sa pangunahing kapuluan ng Pilipinas ngunit ang mga ito'y bahagi ng Pilipinas bilang Regime of Island. Maihahalin tulad ang mga ito sa Hawaii na pag-aari ng Estados Unidos kahit malayo at hindi kabilang sa mainland ng USA.
Ang Spratly Island ay mayaman sa langis kaya't inaangkin din ng China, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Artikulo I, Section I, ng Konstitusyon ng Pilipinas 1987 ang sakop ng pambansang teritoryo. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Doktrinang Pangkapuluan, Archipelagic Doctrine UNCLOS. Ayon sa Doktrinang Pangkapuluan na pinagtibay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng teritoryo ng bansa na bumubuo sa Kapuluang Pilipinas, lahat ng mga pulo at bahaging tubig na sakop nito, ang ilalim ng dagat at ilalim ng lupa, at ng kalawakan sa itaas at mga yamang nasasakupan nito. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.